Magandang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ador. 51 anyos at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Bicol sa lalawigan ng Sorsogon. Kasama ang aking pamilya at mga apo. Ang itatampok kong kwento ay naging karanasan ko sa mismong lugar na aking kinamulatan, na kung saan nakaengkwentro ko ang mga aswang. Kasama ang aking kumpare na si Enteng. Taong 1982 ay nasa 18 anyos pa lamang ako at namamasukan sa palengke bilang kargador ng mga prutas at gulay na dinideliver ng mga malalaking sasakyan na galing pa sa ibang lupalop ng probinsya ng Kabikulan. Kasama ko bilang kargador si Enteng na isang pinakamalapit kong kaibigan. Pareho kaming tumigil sa aming pag-aaral at mas hinangad na magtrabaho para masuportahan ang aming mga bisyo. Dahil tumador kami ng alak ni Enteng. Sa murang edad ko ay naging pabigat ako sa aking mga magulang dahil sa pagiging lasinggero ko. Ngunit hindi naman ako tamad na tao dahil masipag naman akong magtrabaho. Subalit lahat ng kinikita ko ay napupunta lang sa alak at sigarilyo at kaunti lang ang naintriga ko sa aking butihing ina. Sir Eric, mahal ko ang aking ama't ina. Kahit na madalas nila akong sermonan dahil alam ko namang mali ang tinatahak kong landas. Gayunpaman lahat ng binabatong sermon sa akin ni inay ay labas-masok lang sa aking tenga. Dahil sa pagkasugapa ko sa alak ay nahinto ako sa aking pag-aaral. Dahil madalas kami ni Enteng magkasama ay palagi kaming nagiinuman sa kanilang bahay. Malapit lang sa tahanan ng kanyang mga magulang, kasama ang ilan naming mga katrabaho sa kapwa mga kargador sa palengke. Ngunit nagbago ang lahat nang makilala ni Enteng ang bagong tendera sa gulayan na si Mariposa na halos hindi lalayo ang agwat ng aming mga edad. Sa pagitan kasi namin ni Enteng ay nakakalamang ito sa akin dahil gwapo ito at matipuno ang katawan kahit na may kaitiman ng balat. Sa mga lumipas na mga araw at linggo ay nagkamabutihan sina Enteng at Mariposa at niligawan ito ng aking kaibigan. Hanggang dumating sa punto na sinagot na ito ng dalaga. At naisipan nilang magsama sa iisang bubong sa kubo ni na Enteng na madalas naming pag-inuman. Uli lang lubos na si Mariposa, kaya't malugod itong sumama sa aking kaibigan at handa nang pumasok sa seryosong relasyon upang bumuo ng pamilya. Kahit na may kinakasama na si Enteng ay palagi pa rin kami nagiinuman tuwing araw ng Sabado at Linggo, kung saan araw ng aming sahod. Sa mga lumipas pang mga linggo at buwan ay nabuntis ni Enteng sa Mariposa. Sa pagkabuntis ng kinakasama ng matalik kong kaibigan ay madalang na lang kaming umiinom ni Enteng at madalas kong nakakainuman ng ilan naming kasamahan na kargador. Lumipas ang ilang buwan kung saan malaki na ang bilugang tiyan ni Mariposa, ay kinuha ako ni Enteng na maging ninong ng kanilang magiging unang supling kahit na hindi pa ito sinisilang sa mundo. Dahil sa pagkakataong yon ay sinimulan ko ng tawagin ng matalik kong kaibigan sa pangalang paring Enteng at kumari naman kay Mariposa. Ulirang asawa naman si Mariposa dahil nabago nito ang nakagawi ang ugali ni paring Enteng. At hindi na rin masyadong umiinom ng alak dahil nag-iipon ito ng pera sa panganganak ni kumare. Ayaw kasing umasa ni paring Enteng sa kanyang mga magulang dahil ayaw nitong masumbatan. Sir Eric, nang isilang ni Mariposa ang kanilang anak, ay naging masaya ako sa mga katayuan ng aking kaibigan dahil ganap na itong ama sa murang edad. Hanggang dumating ang araw ng binyag ng kanilang anak na kung saan tatayo ako bilang pangalawang ama ng kanilang anak. Naging masaya naman ako sa araw ng binyag ng mga panahong yon dahil muli kong nakaharap ang matalik kong kaibigan sa inuman at sinulit namin ang araw na yon. Sagana rin kami sa pulutan dahil nagkatay ng ilang pirasong manok si paring Enteng at nagluto rin ng ilang putahing karning baboy. Imbitado rin sa naganap na handaan ng ilang kasamahan naming kargador, pati na rin ang aking mga magulang
at ilan kong mga kapatid. At dahil ulilang lubos na si Mariposa sa kanyang mga magulang, ay ang tiyahin nito ang dumalo sa naganap na binyagan, kasama ang pamilya nito na siya namang mga pinsan ni Mariposa. Nakaharap ko rin sa inuman ng ilang pinsang lalaki ni Kumare. Ngunit isang bagay ang aking ikinagulat dahil matalim tumitig ang mga pinsan nito na tila gusto kaming kainin ng buhay. "Paring Enteng, wala ba kayong kalamansi? Masarap sana gumawa ng sausawan dito sa pulutan nating manok." Wika ko sa matalik kong kaibigan habang katabi ko ito sa upuan. Halos tinitigan ako ng matalim ng mga pinsan ni Kumare dahil sa pagbigkas ko ng kalamansi. Sinabi naman sa akin ni Paring Enteng na simula raw magsama sila ni Kumare ay hindi na ito bumibili ng kalamansi dahil nangangati daw ang kanyang asawa na labis kong ipinagtataka. Madalas kasi noon tuwing nagiinuman kami ni Kumparing Enteng ay hinahaluan namin ng katas ng kalamansi ang gin dahil masarap itong inumin. Dahil sa sinabi ng matalik kong kaibigan ay hindi na ako nagpumilit pa sa kalamansi para gumawa ng sausawan. Nang lumalalim na ang gabi kung saan umuwi na ang aking mga magulang at kapatid sa aming bahay, at nasa loob na rin ng tahanan ng pamilya ni Paring Enteng at kami na lang ang naiwan sa labas habang masayang nagiinuman. Nasa loob na rin ng kubo ang tiyahin ni Kumare at ang tiyuhin naman nito ay nakikipag-inuman na rin sa amin. Samantala habang palalim ng palalim ang gabi ay mas lalo kaming tinatamaan ng alak, lalo na't puro gin ang iniinom naming alak. Sa puntong yun ay sobra nang nalasing ang ilan kong kasamahan na kargador at naging matabil ang kanilang dila. Dahil naging makulit na ang mga to at hindi maiwasan magsalita na may kasamang pagmumura na ikinainis naman ng mga pinsan ni Kumare dahil napapansin ko na matatalim ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ng mga kasamahan ko. Sinabihan naman ako ni Paring Enteng na huwag na masyadong magpakalasing dahil may pasok pa kami kinabukasan. Nag-aalala sa akin to dahil matalik nga kaming magkaibigan at alam nitong sermon na naman ang aabutin ko sa aking mga magulang dahil nagpakalunod na naman ako sa alak na tila wala nang bukas. At dahil nasing na rin ako ng gabing yun, Sir Eric, ay naisipan akong ihatid ni Paring Enteng sa labasan ng kanilang sityo dahil mahigit kumulang kalahating metro na rin ang layo ng aming tahanan sa kanilang bahay dahil nasa kabilang sityo pa kami. Mahihirapan na rin ako ng mga panahong yun kung maglalakad lang ako pa uwi sa amin. Habang pasuray-suray akong naglalakad, ay nakaakbay naman sa aking balikat ang matalik kong kaibigan at nabanggit sa akin ni Paring Enteng ang kakaibang kinikilos ng kamag-anakan ng kanyang asawa na halos lahat sila ay maselan sa kalamansi dahil nangangati sila sa halimuyak nito. Alam naman kasi namin noon na tanging mga aswang lamang ang takot sa kalamansi. Ngunit hindi naman namin iniisip na aswang si Mariposa, lalo na't asawa na ito ng matalik kong kaibigan at mayroon na silang anak. Matapos akong ihatid ni Paring Enteng sa paradahan, ay agad namang umalis ang tricycle dahil kakilala naman namin ng driver. Doon mismo ako ibinaba ng driver sa tapat ng aming tahanan at hindi ko nagawang magbayad ng pamasahe dahil binayaran na ito ni Paring Enteng. "Inay, Itay, pabukas ng pinto," tawag ko sa aking mga magulang habang marahan kong kinakatok ang aming pintuhan. "Ay nako, lasing na naman ang magaling kong anak. Kailan kaya ito magbabago?" Ani Inay sa kanyang sarili at malalim na napabuntong hininga. Hindi ko na lang pinansin ang sinabi ng aking ina dahil pag binara ko naman ito ay paniguradong sermon na naman ang abot ko. Kinabukasan sa muling pagdilat ng aking mga mata ay inalog-alog ko ng mariin ng aking ulo dahil masakit ito at mabigat ang pakiramdam ko dahil napakarami ang nainom ko kagabi. Nang mahimasmasan ako ay marahan akong bumangon at agad na nagtimpla ng kape
para mainitan ang aking sikmura. Hindi ko na rin nagawa noon maligo nang pumasok ako sa aking trabaho dahil maghahakot lang naman ako ng mga prutas at gulay at dadalhin ng mga ito sa iba't ibang pwesto ng tindahan sa buong palengke na ang mga tindahan ay mga prutas at gulay lamang. Sir Eric, nang dumating ako sa palengke ay nagsisimula ng dumiskarga ang mga kasamahan ko. Ngunit hindi pumasok si paring Enteng at ang isa pa naming kasamahan na nakainuman namin kagabi. Ador, mabuti naman at nandito ka na. Hindi kasi pumasok sina Enteng at Kaloy. Pumilos ka na dahil marami tayong bubuhatin at may darating pa raw na isang truck na kargado ng mga repolyo at pechay. Sambit sa akin ng katrabaho ko dahil dadalawa lang sila noon na nagdidiskarga ng mga prutas at gulay. Sir Eric, ng mga panahong yun ay malakas ang bintahan ng pechay at repolyo sa aming palengke. Lalo na ang mga kamatis at sibuyas na halos bolyuman kung mag-deliver. Habang nagbubuhat kami ay tinanong ko ang dalawang kasamahan ko kung hindi ba nila kasama sa kanilang pag-uwi si Kalo dahil mas madalas nila itong nakakasama. Sinabi naman nila sa akin na hindi nila matandaan dahil labis silang nalasing kagabi at doon na nga sila nakatulog sa pahabang upuan na kahoy. Paggising nila ng madaling araw ay wala na roon si Kalo. Tulad ko, pumasok din sila na walang mga ligo dahil nakasanayan na rin namin noon maligo tuwing tapos na kami sa aming trabaho. Ngunit magpapahinga muna kami saglit bago maligo dahil mayroon namang paliguan sa aming palengke. May pagkakataon na sinisita kami ng ilang may-ari ng pwesto tuwing ihahatid namin sa kanila ang mga produkto. Sinasabihan nila kami na maligo muna bago pumasok dahil nangangamoy chiko kami o sa madaling salita ay amoy alak kami. Ewan ko ba noon kung bakit ako nalulong sa alak. Simula pa lang nang tumuntong ako sa unang bahagi ng sekundarya ay naging tumador na ako at napabayaan ang aking pag-aaral hanggang sa huminto ako. Hinahapunan matapos ang aming trabaho ay tumungo ako sa bahay ni paring Enteng at aalukin itong uminom kaming dalawa dahil naisip ko na baka may mga bahaw pang ulam ang natira kagabi. Nang makarating ako sa bahay ni na kumpare ay nadatnan ko ito na abala sa pagluluto sa labas ng kanilang kubo na kung saan nakasadlak ang lutuan nilang dikahoy habang si kumari na may karga ang kanilang anak na sanggol. Magandang hapon, kumari. Bati ko noon kay Mariposa. Tanging pagngiti lang ang naging tugon nito sa akin. Wala na rin ng mga sandaling yun ang kamag-anakan ni Mariposa dahil umuwi na ito sa kanilang baryo. Matapos kong batiin si kumari ay tumungo na ako sa kinaroroonan ni paring Enteng na abala sa paghihiwa ng mga lamas habang nakasalang ang isang malaking kaldero sa lutuang dikahoy. Tinanong ko si paring Enteng kung bakit hindi ito pumasok kanina at sinabi naman nito na tanghali na siya nagising dahil nalasing ito kagabi. Matapos kasi akong hihatid nito kagabi sa paradahan ay muli siyang nakipag-inuman sa tiyuhin at mga pinsan ng kanyang asawa kasama ang tatlo naming katrabaho. Hindi nga rin nito alam kung anong oras nakauwi ang tatlo naming kasamahan sa trabaho dahil tirik na ang araw ng gumising ito. Nabanggit ko rin kay paring Enteng na hindi pumasok si Kalo na labis nitong ipinagtataka dahil alam namin na hindi ito lumiliban sa trabaho lalo na't malapit lang sa palengke ang kanilang tirahan. Paring Enteng, mukhang napakabango ng niluluto mo at nalalanghap ko ang aroma ng karne. Turan ko sa matalik kong kaibigan. Mabango? Wala pa naman akong nilalagay na lamas sa niluluto ko dahil pinapakuluan ko pa lang to. Sagot naman nito sa akin, Sir Eric. Naisipan kong tanggalin noon ang takip ng malaking kaldero at napalunok na lang ako sa laman nito dahil mas umalingasaw ang mabangong amoy ng karne na nagmumula sa usok. Halos malalaking hiwa ng karne at buto-buto ang pinapakuluan ni paring Enteng.
At kung kakalkulahin ko ang karne sa loob ng kaldero ay aabot ito sa 5 kilo. Tinanong ko si paring Enteng kung saan galing ang ilang kilong karne at sinabi naman nito na nakalagay na ito sa kaldero. Buhat ng magising siya kanina. Nabanggit raw sa kanya ni Kumare na bigay ito ng kanyang tiyuhin bago sila umuwi sa kanilang baryo. Hindi rin kasi nadatnan ni paring Enteng ang kamag-anakan ng kanyang asawa nang magising ito. Matapos pakuluan ni paring Enteng ang karne, ay tinulungan ko na ito sa gawain dahil hiniwalay nito ang buto-buto sa laman. Bali 2 luto ang gagawin nito. Nilaga nito ang buto-buto at mismong pinakuluan ng ginawang sabaw para malasa ang nilagang karne. At ang purong laman ay hiniwa ko sa maliliit dahil magluluto ito ng pinatuyong adobo na isa sa pinakapaborito naming pulutan noon. At dahil maraming nilulutong ulam ang matalik kong kaibigan, ay inalok ko si paring Enteng na uminom kaming 2. Ngunit tumanggi itong uminom kami ng alak at baka magalit daw si Kumare. Ikaw pare, palagi mo na lang akong tinatanggihan. Sige na, kahit 1 bote lang ng gin. Ipapaalam kita sa asawa mo para pumayag ito. Pagpupumilit ko dito dahil uhaw na naman ako sa alak. Kumare, pwedeng uminom kami ni kumpare kahit 1 bote lang ng gin? Hindi naman kami maglalasing. Pagpapaalam ko kay Mariposa, Sir Eric. Pumayag naman noon ang asawa ni paring Enteng. Ngunit nakasimangot ang mukha nito. Natila na asiwa sa aking muka dahil palagi ko nalang inaalok uminom ang kanyang asawa. Kahit na nakasimangot si Kumare ay hindi ko lang ito pinansin dahil pumayag naman ito. Ang mahalaga sa akin ay makaharap ko sa inuman ng matalik kong kaibigan. Umalis muna ako saglit sa kanilang tahanan para bumili sa labasan ng kanilang sityo ng 1 boteng gin at ilang stick ng sigarilyo. Nais ko sana noon, Sir Eric, bumili ng 3 pirasong kalamansi para ihalo sa gin. Ay bigla na lang sumagi sa isip ko na nangangati pala si Kumare pag nakakaamoy ng halimuyak ng kalamansi. Habang nagluluto si paring Enteng ay inumpisahan na namin ang inuman dahil ako naman ang tanggero. Tuwing abala ito sa pagluluto ay inaabot ko sa kanya ang maliit na baso upang tagayin ito. Doon na rin kami nagpwestong uminom malapit sa kanilang lutuan sa tabi ng kanilang kubo. Matapos magluto ni paring Enteng ay agad nitong nilagyan ng 2 malaking mangkok ng nilagang buto-buto at pinatuyong adobo na halos nagmamantika na. Hindi na ako nagdalawang isip pang lantakan ito dahil napakabango talaga ng aroma nito. Nang matikman ko ang niluto ni kumpare ay wala akong masabi dahil malinamnam ito at napakalambot ng karne. Dahil masarap ang pulutan ay nakailang subo ako bago ako tumagay muli. Pati ang mainit na sabaw ng nilaga ay hinigop ko ng husto ang sabaw. Paring Ador, pulutan yan at hindi ulam. Pabirong sabi sa akin ni paring Enteng habang malapad na nakangiti. Damot mo naman pare. Wika ko naman dito at nagpanggap na malungkot ang aking muka. Alam ko rin noon na binibiro lang ako nito. Biro lang. Ikaw talaga paring Ador. Papakin mo lang ang pulutan dahil marami naman ang niluto ko. Bawi nito sa kanyang sinabi at nagsimula na ring lantakan ni paring Enteng ang aming pulutan. Kahit si paring Enteng ay hindi mapigilan na lantakan ng pagkain dahil sulit na sulit ang lasa nito. Mas masarap pa ito sa karning baboy. At baka kung ikukumpara, Sir Eric, habang masaya kaming nagiinuman ng matalik kong kaibigan, ay naroon naman sa loob ng kubo ang kumari kong si Mariposa. Lumipas ang ilang sandali ay naubos na namin ni paring Enteng ang 1 boteng gin at hindi man lang kami tinamaan sa aming ininom na alak. Kaya't naisipan ko muling bumili. Ngunit noong nasa harapan na ako ng kanilang kubo ay biglang lumabas si Kumare at tinitigan ako ng matalim.
Napansin kong nanlilisik ang mga mata nito na halatang naiinis sa akin. Hindi ko rin alam, Sir Eric, kung paano nalaman ni Mariposa na bibili ako ng alak. Dahil kung tutuusin ay binulungan ko lang si paring Enteng na bibili ako ng gin. Ador, di ba paalam mo sa akin na isang bote lang ng gin ang iinumin ninyo? Huwag mong sabihing aalis ka kasi bibili ka ulit ng alak. Pwede bang ito na ang huling araw na pupunta ka sa aming pamamahay? Naaasiwa na ako sa pagmumukha mo. Naiiritang sabi ni Kumare sa akin at tila nagbago ang pag-uugali nito. Dahil sa sinabi ni Mariposa ay hindi na ako natuloy bumili ng alak dahil nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon. Kakaiba kasi ang mga titig nito sa akin na parabang babalatan ako ng buhay. Lumapit naman sa akin si paring Enteng dahil narinig nito ang pinagsasabi ni Kumare. Sinabihan nito ang kanyang may bahay na itikom ang bibig at wag akong pagsabihan ng masasakit na salita. Sir Eric, ayaw ko naman silang mag-away kaya nagpaalam na ako sa matalik kong kaibigan na uuwi na ako at magkita na lang kami bukas sa palengke. Hindi ko alam kung bakit nanggagalaiti sa akin si Mariposa. Wala naman akong ginawang masama. Tanging pag-inom ng alak lamang ang naging bisyo namin ni paring Enteng at ako naman ang gumagastos sa alak dahil alam kong pamilyado na ito. Humingi naman sa akin ng pasensya si paring Enteng nang magkita kami sa palengke kinabukasan. Humingi ito ng tawad sa nagawa sa akin ng kanyang asawa. Sinabi ko naman na ayos lang ako at nauunawaan ko si Kumare dahil ako naman talaga ang dahilan kung bakit napapasubo sa inuman ng matalik kong kaibigan. Nagtataka naman kami kung bakit hindi pa rin pumapasok si Kalo at pati ang malalapit nitong kaibigan ay hindi alam kung nasaan ito dahil hindi pa raw ito nakakauwi sa kanilang tahanan. Sa mga lumipas pang mga araw ay tuluyan nang naglaho na parang bula si Kalo at nireport na rin ito ng kanyang mga magulang sa mga pulis dahil nag-aalala na sila sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit nang sumapit ang ilang buwan na pagsasama ni na paring Enteng at ni Mariposa ay biglang nagbago ang ugali nito. Nabanggit sa akin ni paring Enteng na napapadalas ang kanilang pag-aaway kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Hindi na rin ako pumupunta sa kanila buhat nang sabihin ni Mariposa na wag na akong pupunta sa kanilang pamamahay. Ang mga kasamahan kong kargador ang madalas kong nakakainuman. Nagsumbong rin sa akin ng matalik kong kaibigan na palaging aburido raw si Kumare tuwing sasapit ang gabi na umiiyak ang kanilang anak. Minsan pinapalo nito ang bata kahit na maliit pa lang ito, dahilan para magalit si paring Enteng sa kanyang asawa. Dumating na rin sa punto na nais ng hiwalayan ni paring Enteng ang kanyang kinakasama dahil nasasakal na ito sa pagiging mainitin ng ulo. Mas tumindi ang kanilang pag-aaway nang lumipat na ng tirahan ng mga magulang at ang maliit na kapatid ni Enteng sa bayan. Dahil doon naninirahan ang panganay nitong kapatid. Hanggang sa isang araw ay muli akong nagimbal sa inilahad sa akin ni paring Enteng. Dahil nang umuwi ito sa kanilang tahanan, ay nadatnan nito na wala sa loob ng kanilang kubo ang kanyang asawa at iniwan mag-isa ang kanilang anak na nakahiga sa papag habang umiiyak. Hinanap daw nito ang kanyang asawa sa likuran ng kanilang kubo, ngunit wala ito. Hanggang sa nakarinig ng mga kaluskos si paring Enteng sa tahanan ng kanyang mga magulang dahil hindi naman sila doon tumira. Nang pumunta ang matalik kong kaibigan sa tahanan ng kanyang ama't ina, ay tumungo ito sa labas ng dingding ng kusina dahil doon nagmumula ang mga kaluskos. Naisip noon ni Enteng na baka ang aso ito ng kanyang mga magulang dahil iniwan nila ito buhat nang lumipat sila ng tahanan. Malayo rin kasi ang loob ni paring Enteng sa mga ito. Sir Eric, nang sumilip daw noon si paring Enteng sa labas ng siwang ng dingding, ay nagimbal na lang ito sa kanyang nasaksihan dahil malinaw nitong nasisilayan kung paano lantakan ng kanyang asawa ang aso.
Halos gutay-gutay na ang katawan ng aso habang minumukbang ni Mariposa ang mga lamang loob at hati-hati na rin ang katawan ng aso. Batid ni paring Enteng na hindi pangkaraniwang tao ang kanyang may bahay at tila may tinatago itong lihim sa tunay nitong pagkatao. Tila binuhusan ako ng malamig nang sabihin yun sa akin ni paring Enteng. Nabanggit pa nga nito na nagmaang-maangan na lang siya na walang nakita dahil nakaramdam ito ng takot sa kanyang asawa. Paring Enteng, hindi kaya aswang ang asawa mo? Hindi ka ba nagtataka nung una pa lang ay umiiwas si Mariposa sa kalamansi? Pati na rin ang mga kamag-anakan nito. Wika ko sa kaibigan ko habang kumakain kami noon ng aming pananghalian sa palengke. Ewan ko ba pare, kahit ako natatakot na sa asawa ko tuwing natutulog ako sa gabi. Iniiwasan ko rin na hindi umiyak ang bata dahil mas lalo itong nagagalit at nagwawala sa hindi ko alam na kadahilanan. Hindi maipinta ang mukha ng aking kaibigan Sir Eric habang pinag-uusapan namin ang kanyang asawa dahil para itong pinagsukluban ng langit at lupa. Hindi nito lubos maisip na pakitang tao lang ang kabaitan ni Mariposa sa una nilang pagsasama. Dahil kinalaunan ay lumabas na ang tunay na ugali nito. Masasabi kong salbahe talaga ang ugali ng napangasawa ng matalik kong kaibigan. Dumating sa punto na nabanggit ko ang pangalan ng aming kasamahang si Kalo. Sinabi ko kay paring Enteng na baka may kinalaman ng kamag-anakan ni Mariposa sa pagkawala nito. Sumagi rin sa isip ko kung saan galing ang napakaraming karne na ibinigay sa kanila ng tiyuhin ni Mariposa. Doon pa lang ay kaduda-duda na dahil parang kakaiba ang lasa ng karne dahil masarap pa ito sa karning baboy. Tumigil ka nga paring Ador. Iniisip mo siguro na kinatay ng kamag-anakan ni Mariposa ang kasamahan nating si Kalo. Kinikilabutan ako sa pinagsasabi mo. Tura naman sa akin ni paring Enteng. Buti naman at nakuha mo agad ang pinupunto ko. Isipin mo na lang ang biglaang paglaho ni Kalo sa madaling araw. At pagising mo sa umaga ay isang kalderong karne ang ibinigay sa inyo ng tiyuhin ni Mariposa. Sapat na rin na basihan na nakita mo ang asawa mo na kinakain ng alagang aso ng iyong mga magulang. Pag-uulit ko dito para maliwanagan ang pag-iisip nito. Malakas ang kutob ko noon na aswang talaga ang pinagmulan ni Mariposa. Sa mga nagdaan pang mga araw ay naging kalbaryo ang buhay ni paring Enteng sa piling ni Mariposa. Nagsimula na itong umalis tuwing gabi at kumakalat sa kanilang sityo ang usap-usapan na may gumagalang aswang tuwing madaling araw at nang bibiktima ng ilang alagang hayop sa mga pamilyang nag-aalaga ng mga baboy. Tila alam ni paring Enteng na asawa nito ang salarin sa mga namamatay na mga baboy na halos wakwak ang mga tiyan at kinain ng mga lamang loob na labis ikinagalit ng mga naninirahan sa sityo. Noong sumapit na ang nalalapit na kaarawan ni Mariposa, ay isang ideya ang naisipan ni paring Enteng, lalo na't bibisita ang mga kamag-anakan ng kanyang asawa. Napag-isipan noon ni paring Enteng na bumili ng isang bilog na gin at hinaluan niya ito ng maraming katas ng kalamansi bilang pangontra at panlaban kung sakali man may maganap na kakaiba sa kaarawan ni Mariposa. Nagtataka kasi ito dahil inanyayahan kami ni Mariposa na pumunta sa kanyang kaarawan kasama ang aming mga katrabaho. Tila may masamang balak na naman ang gagawin ng kamag-anakan nito. Lalo na't nararamdaman ko na may kinalaman sila sa pagkawala ni Kalo. Hindi naman maamoy ni Mariposa ang katas ng kalamansi dahil nakahalo ito sa gin at natatakpan ito at maingat na itinago ni paring Enteng sa kanyang maliit na bag na palaging dala nito tuwing papasok sa aming trabaho. Nang sumapit ang kaarawan ni Mariposa ay hindi pumasok ang aking kaibigan dahil magluluto ito sa kanilang tahanan. Habang kami naman ng aking magkakatrabaho ay magkakasamang tumungo doon pagkatapos namin mag-out sa trabaho.
Nagdala na rin ako ng lanseta bilang panlaban oras na may gawing masama ang tiyuhin at mga pinsang lalaki ni Kumare. Batid ko kasi isa na naman ang kakatayin sa amin. Oras na malasing kami sa kasagsagan ng gabi. Sir Eric, noong dumating kami sa kanilang tahanan ay nakahanda ang mga inumin na nakapatong sa lamesa kasama ang ilang pulutan na niluto ni Paring Enteng. Ang kamag-anakan din ni Kumare ang bumili ng mga inumin at ilang bote ng tandway ang nakapatong sa mesa. Muli kaming nagkaharap sa inuman habang katabi ko si Paring Enteng. Napag-usapan na rin namin noon ng matalik kong kaibigan bago pa man sumapit ang kaarawan ng kanyang asawa na alalay lang kaming dalawa sa pag-inom ng alak. Habang nagiinuman kami ay naging mapagmatsyag ako sa mga kainuman ko. Napansin ko rin noon na palaging nakadungaw sa bintana si na Mariposa at ang tiyahin nito at sa amin nakabaling ang kanilang paningin. Nasipat ko rin ang isang may kalakihang icebox na nakabalandra sa tabi ng pintuan ng kanilang kubo. Tuwing dumarating sa akin ng tagay ay dinaraya ko sila dahil palihim ko itong tinatapon sa ilalim ng lamesa at nakikita naman ito ni Paring Enteng. Nakasukbit rin ng maliit na sling bag sa balikat ng aking matalik na kaibigan na kung saan nakalagay ang isang bote ng gin na hinaluan ng maraming katas ng kalamansi. Lumipas ang ilang sandali na kung saan madilim na ang paligid ay 2 bote na ng tandway ang aming napatumba kaya't nagbukas muli kami ng panibagong alak. Nagulat na lang kami ni Paring Enteng nang tanungin ng isang kasamahan namin sa trabaho ang tiyuhin ng mga pinsan ni Mariposa tungkol sa kaibigan at kasamahan naming si Kalo. Tinanong nila kung anong oras umuwi si Kalo dahil bigla na lang itong nawala matapos ang naganap na inuman sa kasagsagan ng madaling araw. Ngunit sinabi ng mga ito na umuwi daw si Kalo ng madaling araw dahil hindi pa naman ito lasing na labis naman nilang ikinabigla. Dahil alam nilang lasing na rin ang mga oras na yun si Kalo. Halatang nainis ang tiyuhin ni Mariposa sa isang kasamahan namin dahil matalim na naman ang pagkakatitig nito, pati na rin ang mga anak nito na pinsan naman ni Kumare. Sumapit ang kasagsagan ng gabi ay hindi pa rin ako tinatamaan ng alak dahil alalay lang ako sa pag-inom at nandaraya rin ako pati na rin si Paring Enteng. Habang ang 2 katrabaho namin ay namumula na ang mga muka at nagiging matabil ang dila dahil halatang mga lasing na ito. Paring Enteng, lasing na ako. Hindi ko na kayang uminom kaya't mauuna na akong umuwi. Sambit na pagsisinungaling ko sa matalik kong kaibigan bilang bahagi ng aming plano. Nagpaalam na rin ako sa kamag-anakan ni Mariposa at sa 2 kong katrabaho na uuwi na sa amin dahil lasing na ako. Hinatid naman ako ni Paring Enteng bilang pagkukunwari. At nang makalayo kaming 2 na may ilang metro sa kanilang titirhan, ay nagkubli ako sa isang tagong talahiban sa tabi ng isang puno upang manmanan ang kanilang gagawin sa aking mga katrabaho. Paring Enteng, sigurado ka sa ating plano? Paano kung mapahamak tayo? Alam mo naman na malalakas ang mga aswang. Usisang tanong ko nang makapagtago ako dahil ang alam ng mga ito ay umuwi na ako. Paring Ador, wala pa tayong sapat na katibayan ng mga aswang nga ang kamag-anakan ni Mariposa. Basta ang gawin mo ay magmasid dito sa kinasasadlakan mo habang nakikipag-inuman ako sa kanila. Magpapanggap din akong lasing at hahanap ng tiyempo para mapatunayan na sila nga ang salarin sa pagkawala ni Kalo. Giit naman sa akin ni Paring Enteng noon. Sir Eric, kahit na planado namin ni Paring Enteng ang lahat, ay hindi ko pa rin maiwasang matakot na halos dinadaga ang aking dibdib. Nang makabalik si Paring Enteng sa kanila, ay muli itong naupo upang makipag-inuman habang tinatalasan ko naman ang aking paningin sa hindi kalayuan at hawak ng mahigpit ang lanseta. Sa mahigit ilang minuto kong pagmamasid ay nagsimula ng umarte si Paring Enteng. Nagpanggap itong lasing at natatanaw ko na tila
Nagpaalam na ito sa mga kainuman at pumasok sa kanilang tahanan. Nagpatuloy naman sila sa pag-iinuman habang nagkukunwaring tulog ang aking kaibigan sa loob ng kanilang kubo. Naririnig ko na rin ang boses ng dalawa kong katrabaho dahil pabulyaw itong magsalita. Dahil ganoon talaga sila malasing na akala mo laging may kaaway. Nilamon ako ng hilakbot nang lumabas sa kubo sina Mariposa at ang tiyahin nito at umupo sa pinag-upuan namin kanina ni paring Enteng. Nagimbala lang ako nang simulang landiin ni Mariposa ang isang katrabaho ko dahil malinaw kong nasisilayan na hinihimas nito ang dibdib ng isang kasamahan ko at tila may sinasabi ito. Nagulantang na lang ako nang hawakan ni Mariposa ang kamay ng isa kong kasamahan sa trabaho at hinila ito patungo sa kakahuyan dahil malapit lang silang naninirahan sa bukana ng kagubatan. Magkasama silang tinahak ang loob ng kagubatan habang naiwan sa lamesa ang isa ko pang katrabaho na langung-languna sa alak. Dumating sa punto na kinuha ng tiyahin ni Mariposa ang isang bote ng alak na wala ng laman at walang habas na hinaribas ang ulo ng kasamahan ko na ikinabulagta nito sa lupa. Dahil sa pangyayaring yun ay tumayo na ang tiyuhin ni Kumare at ang pinsan nitong lalaki at hinila nila ang katawan ng kasamahan ko patungo sa kagubatan kung saan pumunta sina Mariposa at ang isa ko pang katrabaho, Sir Eric. Hindi ko lubos maisip na ganun kabangis ang kamag-anakan ng asawa ni paring Enteng. Kumpirmado ko na rin na sila ang salarin sa pagkawala ni Kalo dahil malamang kinatay na nila ito. Paring Enteng, bakit hindi ka pa lumalabas ng kubo? Mapapahamak na ang dalawang kasamahan natin. Wika ko sa aking sarili noon. Hindi na rin ako makagalaw sa pinagtataguan ko dahil naninigas ang aking katawan sa takot habang nanginginig ang kalamnan. Nagdilang anghel naman ang sinabi ko dahil biglang lumabas si paring Enteng habang hawak ang bote ng gin na hinaluan nito ng purong katas ng kalamansi at nakasukbit ang sundang sa kanyang bewang. Tumingin ito sa kinaroroonan ko at sinenyasan ako na lumabas sa aking pinagkukublian upang tumungo sa kanya. Sinabi sa akin ni paring Enteng na nasaksihan nito ang ginawa ng kamag-anakan ng kanyang asawa sa aming kasamahan dahil sumilip ito sa siwang ng dingding nang lumabas sa kanilang kubo, sina Mariposa at ang tiyahin nito. Pare, ano na ang gagawin natin? Huwag mong sabihin na lalabanan natin sila pati na rin ang asawa mo. Tanong ko dito. Oo pare, lalabanan natin sila. Alam kong hindi naman tayo sasaktan ni Mariposa dahil asawa ko pa rin siya. Ang kailangan lang natin harapin ay ang kamag-anakan niya. Sagot naman nito sa akin, Sir Eric. Tinanong ko rin si paring Enteng noon kung natutulog na ba ang kanilang anak na sanggol na malapit na mag-1 taon at tumango naman ito bilang tugon. Matapos naming mag-usap at magkaliwanagan ay nagsimula na kaming kumilos. Maingat naming tinahak ang kakahuyan para tulungan ang aming kasamahan at nananalangin na sana hindi pa sila pinatay upang katayin. Nakakailang hakbang pa lang kami ni paring Enteng ay nakakarinig kami ng angil ng mga mababangis na hayop na tila may nilalapa sila. Sinundan namin ang pinagmumulan ng ingay at muli kaming nagimbal sa aming nasaksihan dahil nilalantakan ng ilang mababangis na nilalang ang katawan ng isa naming katrabaho na hinampas ng bote sa ulo. Kilala namin ang mga halimaw dahil tumutugma ang kanilang bilang sa kamag-anakan ni Kumare. Ngunit ng mga sandaling yon ay wala doon si Mariposa at ang isa pa naming kasamahan na sinama ni Kumare sa kagubatan. Dahil abala sa pagmumukbang ang mga halimaw sa katawan ng aming kasamahan, ay mabilis na binuksan ni paring Enteng ang takip ng gin at matapang na isinaboy sa mga aswang. Tila nasaktan ng mga ito dahil umatungal sila ng malakas habang kinakamot nila ang kanilang mga balat dahil bigla silang nangate hanggang sa unti-unting umuusok ang kanilang katawan at nalalapnos ang kanilang mga balat.
Doon ko rin nasilayan kung gaano katapang si paring Enteng para harapin ang mga aswang na mismong kadugo ng kinakasama niya, habang ako ay kumakabog sa kaba ang dibdib. Hinugot ni paring Enteng ang kanyang sundang sa kanyang bewang at pinagmumura ang mga aswang. Muling isinaboy ang matalik kong kaibigan ng natitirang alak na may kalamansi sa mga aswang para hindi sila makalapit sa amin. Dumating sa punto na kinuha ni paring Enteng ang posporo sa kanyang bulsa at mabilis na binigay sa akin. At alam ko na ang ibig ipahiwatig nito dahil alam ko naman na purong alkohol ang gin at liliyab ito pag sinindihan ng apoy. Ngunit sadyang matapang at mabagsik ang tiyuhin ni Mariposa dahil sinugod nito si paring Enteng kahit na nalalapnos na ang balat nito. Hindi naman nagpatinag ang aking kaibigan at walang habas na hinaharibas ng sundang ang aswang na umatake sa kanya. Dahil sa senaryong yun ay bumulagta sa lupa ang aswang dahil nataga ito ni paring Enteng sa balikat, malapit sa leeg. Nagmamadali naman akong sinindihan ng palito at itinapon sa katawan ng aswang, dahilan para sumiklab ang apoy sa katawan nito. Nagpagulong-gulong sa lupa ang tiyuhin ni Mariposa habang malakas na umaangil at dinaramdam ang matinding init sa kanyang katawan, dulot ng apoy. Habang nasusunog ang padre di pamilya ng mga aswang, ay walang tigil na winasiwas ni paring Enteng ang sundang sa mga aswang at tanging pag-iwas ang kanilang ginagawa. Habang ako na may muling nagsindi ng palito at nagbabaka sakaling masunog ko ulit ang isa sa kanila. Ngunit habang hinaharap namin ang mga aswang at natutupok naman ang katawan ng tiyuhin ni Kumare, ay biglang sumulpot sa aming harapan si Mariposa. Ngunit wala ito sa estado ng pagkahalimaw at naliligo sa sariwang dugo na halatang nilantakan na nito ang isa naming kasamahan sa trabaho. Sir Eric, akala ko noon na maaawa si paring Enteng sa kanyang asawa. Ngunit tinutukan niya ito ng dulo ng sundang at sinabing wag lalapit sa amin dahil hindi siya magdadalawang isip na patayin ito kahit na mag-asawa sila. Enteng, parang awa mo na. Huwag mong papatayin ang mga kaanak ko. Sila ang nag-alaga at nagpalaki sa akin simula nang maulila ako sa aking mga magulang. Pakiusap ni Mariposa sa kaibigan ko. Wala akong pakialam kung sila man ang nag-aruga sa'yo dahil pare-pareho lang kayong mga halimaw. Matapang na sabi nito sa kanyang may bahay. Muling nakiusap si Mariposa sa kanyang asawa na wag nitong papaslangin ang kanyang tiyahin at mga pinsan dahil lilikasin na nila ang aming baryo, alang-alang sa kanilang anak. Sapat na raw na kabayaran ng buhay ng kanyang tiyuhin para sa 3 buhay na pinaslang nila upang kainin. Ngunit hindi naniniwala si Enteng at nagmamatigas ito. Batig kasi nito na nagsisinungaling ang kanyang asawa. Hindi na kasi magawang lumaban ng mga kamag-anakan ni Mariposa dahil nasusugat na ang buo nilang katawan na tila binuhusan ng matapang na asido, habang tuluyan namang nasawi ang padre di pamilya ng mga aswang. Dumating sa punto na lumuhod si Mariposa at naglakad ng paluhod sa asawa at muling nagmamakaawa. Humingi ito ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan dahil inamin nito na siya ang salarin sa mga namamatay na mga alagang hayop ng kanilang kababaryo sa kanilang sityo. Inamin din nito na ang kanyang tiyuhin ang pumaslang at kumatay kay Kalo. Ngunit wala namang balak si Mariposa na paslangin ako dahil alam nitong matalik akong kaibigan ng kanyang asawa. Nagawa daw paslangin ng kanyang tiyuhin si Kalo dahil naging bastos ang pananalita nito. Buhat ng malasing ito. Nabanggit din ni Kumare na hindi siya karapat-dapat na maging ina sa kanilang anak ni paring Enteng. Sir Eric, tila lumambot ang puso ni paring Enteng sa kanyang asawa. Ngunit wala na itong balak na pakisamahan ito at nais nitong makipaghiwalay. Nang gabing yun ay hinayaan namin sila makalabas ng sityo at bumalik sa kanilang baryong pinagmulan, habang iniwan nila ang sunog na bangkay ng padre di pamilya ng mga aswang.
Bago nila lisanin ang sityo sa kasagsagan ng madaling araw, ay hinagkan sa halik sa noo ni Mariposa ang kanyang anak bilang pamamaalam. Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan dahil alam kong minahal ni paring Enteng at Mariposa ang isa't isa. Kinabukasan pinaalam namin sa pamunuan na inatake kami ng aswang at pinatay ang aming mga kasamahan sa trabaho. Hindi na namin binanggit sa kanila na kabilang sa mga aswang si Mariposa. Hindi muna namin binaon sa hukay ang katawan ng nasunog na halimaw dahil ipinakita namin ito sa mga naninirahan sa nasabing sityo para maniwala sila. Nasaksihan din nila ang mga lasog-lasog na katawan ng aming kasamahan. Hindi na rin namin binanggit ang tunay na dahilan sa pagkawala ni Kalo dahil nais pagtakpan ni paring Enteng ang kanyang dating kinakasama dahil nanay pa rin ito ng kanilang anak. Itinago namin ni paring Enteng ang lihim na yon sa mahabang panahon. Ngunit sa paglipas ng maraming taon kung saan nakalimutan na ng mga tao ang nangyaring trahedya, ay muling nagpakita si Mariposa sa matalik kong kaibigan upang masilayan ng kanyang anak. Labis itong nagsisisi dahil mas pinili nitong maging sunod-sunuran sa nais ng kanyang mga kaanak na nagpalaki naman sa kanya. Hanggang dumating sa punto na pinatawad ni paring Enteng si Mariposa at muli sila nagsama at nagpakalayo-layo kung saan malayo sila sa kamag-anakan ni Mariposa. Alang-alang sa nag-iisa nilang anak. Doon na rin sila nanirahan sa lungsod ng Maynila para kalimutan ang malagim na pangyayari at muling magsimula ng panibagong buhay. Samantala, buhat nang magkahiwalay kami ng landas ni paring Enteng, ay nagsimula na akong baguhin ang aking sarili, alang-alang sa aking kinabukasan. Nagsusumikap akong magtrabaho para sa aking mga magulang, para makabawi ako ng mga pagkukulang ko sa kanila, at para na rin makaipon ng pera para sa aking hinaharap pag dumating ang panahon na bubuo na rin ako ng sarili kong pamilya. Sa mga lumipas pang panahon ay nakilala ko ang babaeng nagpatibok ng aking puso na siya namang naging asawa ko ngayon at nagsama kami ng matagal sa mahabang panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Naway wag sanang husgahan ng mga masusugid ninyong tagapakinig ang aking pagkatao dahil sa mga tinago naming lihim ni paring Enteng sa mahabang panahon. Lahat naman ng tao ay nagkakamali at nakakagawa ng karahasan. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat para magbago at ituwid ang pagkakamali na tinahak na landas. Lubos na gumagalang ang